Yo, what's up mga kababayan? Kamusta po kayo? Batang Maynila to. Na-miss ko po kayo mga kababayan. Well, kinakailangan pa po nating pagpatuloy ang recovery. At salamat sa Panginoon, syempre, sa panalangin ninyo. At sa mga panahong ito ay patuloy po tayong nagpapagaling. Anyway mga kababayan, ito, medyo matagal na rin tayo hindi nakapag-upload. Ako gusto ko lang i-share sa inyo. Ito pong si Sara Duterte, ito pong ratings ni VP Sara Duterte, ay bagsak na po. Ha? Mapapansin po natin dito mga kababayan, sa lahat po ng top national officials, itong kanilang trust and performance ratings, kinuha po ito ng Okta Research September 4 to 7, 2024. Halos lahat po sila. Unang-una kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., Senate President Jesus Escudero at House Speaker Martin Romualdez mga kababayan, lahat po sila ay mayroong 60% pataas na trust at performance ratings. At ang tanging bumagsak po o below 60% ay ito pong si Vice President Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, ngayon lang natin nakita na bumaba ng ganyan kababa yung trust ratings ni Sara Duterte. At ito ay nilabas, bago lang po ito, bago lang mga kababayan. At malamang siguro, hindi na nasisiyahan ng tao sa ginagawa ni Sara Duterte. Ay lang naman ang ibig sabihin nun eh. Bakit pababa ang trust ratings at satisfaction ratings? Ang trust ratings po yung tiwala. Tiwala ng taong bayan sa isang top government official. At yung satisfaction ratings ay yung satisfied ba ang ating mga kababayan? Tayo, mga Pilipino, tayo ba'y satisfied pa sa performances na itong ating mga top government national officials? So kung titingnan natin mga kababayan, napakataas ng kay Presidente Marcos, 69%. Yung kanyang trust ratings at kanyang performance ratings ay 66%. Si Jesus Escudero naman, 67% at 65% performance ratings. At si Martin Romualdez, meron pong 61% trust ratings at 62% performance ratings. At gaya nga ng sinabi ko, ito pong si Sara Duterte, siya lang ang nakakuha, mga kababayan, ng below 60. So, ngayon lang po nangyari ito mga kababayan sa tinagal. Simula po nung nanalo siya, o simula pa siguro nung halalan, 2022, napakataas po ng trust rating si Sara Duterte. Pero ngayon, anong buwan ngayon? So September ito kinuha. So September, talagang bagsak na po. 59% ang trust ratings at yung kanyang performance ratings 52. Yung trust rating siguro hindi na nasisiyahan ng taong bayan kasi ang dami niyang hindi maipaliwanag di ba? Yung pondo ng DepEd, pondo ng Office of the Vice President, hindi niya maipaliwanag, pinapagpaliwanag siya, pero ayaw niyang humarap sa Kongreso. Performance ratings, ganun din. Siyempre, dahil nga palpak ang kanyang performance, ito, ang daming question. At kung titingnan ninyo yung performance niya bilang DepEd Secretary, ang dami pong mga pondo na hindi nagamit na dapat nagamit. Ang mabilis po naubos yung confidential funds. So, tuloy-tuloy na po kasi pagkakarugtong po ito kapag mahina ang performance mo, hindi maganda, automatic, bababa ang tiwala sa iyo ng taong bayan. Kaya naman sumobra pong bagsak na ang trust ratings ng ating mga kababayan kay Sara Duterte. So yan mga kababayan, babasahin ko lang yung ilan rito sa ating mga komento ng ating kababayan. Pepsi, hindi ko nababasahin kung sino, sabi niya, 125 million in 11 days. Isa ito sa guys, sa talagang tinitingnan ng taong bayan, paano nangyari na naubos niya yung 125 million sa loob lamang ng 11 days. So, yun pa yung issue na napakabigat. Sabi nga ng iba, 125 million binulsa.
Isang alaala ng mga Pilipino na di mawawaglit sa kanilang isipan, kaya wag nang mag-ambisyon bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Sinusuka na siya ng mga Pilipino. Ito mga kababayan, alam naman natin na si Sara Duterte tatakbo sa 2028. Kaya lang ang problema, ngayon pa lang 2025 at 2024, 2025, 26, 27, bago ang 2028, bagsak na po ang kanyang rating. So malamang at sa malamang, pagdating ng 2028, wala na. Bagsak na. Kaya malabo nang manalo itong si VP Sara Duterte. At kaya ito, sabi ng ating mga kababayan, itigil na yung pangarap. Kasi malabong-malabo na siya ay manalo dahil nga ngayon pa lang bagsak na di mas lalo na, pa-decline na po kasi. Pa-decline na po itong trust ratings at performance ratings ni Sara Duterte. Wala na po talagang aasahan ang ating Vice Presidente, kundi malamang at sa malamang, olat siya sa 2028. At ayun ang dapat nila pag-isipan kung sinong ilalaban nila sa kandidato ng administration. So ayan mga kababayan, iyak na naman ang mga DDS dito. At hindi nila sigurado matatanggap na bagsak na po ang trust ratings at satisfaction ratings ng kanilang idol na si Sara Duterte. At ito pa mga kababayan, gusto ko na lang ipakita sa inyo, total nandito na tayo bilang pagtatapos, di na po tayo pwede magtagal kasi kinakailangan pa po nating magpahinga, di po tayo pwedeng matagalang ma-stress. Kasi po pag pinag-usapan po politika, talaga namang may stress tayo eh. So ito mga kababayan, pag-usapan na rin natin bilang pagtatapos ang senatorial preferences. Ito pong sila po ang pinili, top choice ng mga youth and student sector. At ang survey na ito ay base sa Center for Student Initiatives. So ito po yung mga pinili ng mga estudyante. Iba-iba po kasi ang mga pinipili ng ating mga kababayan. Iba po ang pinipili ng mga estudyante. Iba din ang pinipili ng mga may edad na at iba't ibang sektor. At itong sektor na to ay ang youth and student sector. At base sa kanila, yun ang number 1, Kiko Pangilinan. Pangalawa si Ping Lacson, Bam Aquino. Pangatlo, pang-apat si Pia Cayetano, pang-5 si Abby Binay, Franz Castro, number 6, Erwin Tulfo, number 7, Arlene Brosas, number 8, Tito Soto, number 9, Bong Revilla, 10, Willie Ong, 11, at Luke Espiritu, number 12. Pansin ko lang guys, pansin ko lang dito, parang mas marami ang mga pink saka yellow. Pink saka yellow ang gusto ng ating mga youth and student sector. Pero hindi pa rin talaga naaalis sa listahan. Siyempre, si Ping Lacson at etong si Tito Sen. Ayan, si Tito Soto. Kasi si Tito Soto mga kababayan, kahit ano mangyari, sa halos lahat ng survey, laging pasok sa top 12 to kaya sure win to mga kababayan Wag lang magkakadayaan. Sigurado sure win. Ito si Tito Sen. So ayan mga kababayan, yan lang po. Naibalita ko lang po sa inyo ang latest survey mga kababayan pagdating po sa mga kabataan at sa student sector. Ito lang po ay parte, hindi po ito majority. Pero kung ngayon po gaganapin ngayong Oktubre gaganapin ng eleksyon sa pagka-senator, siyan po ang 12 napupusuan ng mga kabataan at mga estudyante. At kung ngayon naman gaganapin ng pagka-presidente at tatakbo si Sara Duterte, talo po. Sigurado pong talo, dahil nga po bagsak po ang rating si Sara Duterte. At hindi lang po yung satisfaction, kundi pati trust ratings. Ibig sabihin na unti-unti pong nawawala ang tiwala ng taong bayan dito po sa ating Vice Presidente.
Okay mga kababayan, so yun lang. Baka pwede naman pong palike and share itong ating live stream, video. Okay? Hindi po ito live stream, sorry. Binidyo ko lang po kasi pag live stream nga, na-excite ako masyado sa inyo eh. Talagang medyo kinakailangan mo natin magpahinga. Magpasensyahan nyo na po at hindi tayo nakakapag-upload ng maraming beses. Pero sana po tangkilikin nyo po ang ating YouTube channel, Batang Maynila Toits. At tuloy-tuloy naman po tayo mag-upload. At mag-update sa inyo ng mga balita na may kinalaman po sa ating bansa. Okay? So ilang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.